Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayoy nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpupuri kailanman ang tinawag ng may kapal. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay, magsasawa sa pagkain yaong mga nagdarahop. Aawit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog, buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Magpupuri kailanman ang tinawag ng may kapal. Sa dakilang Panginoon ang lahat ay magbabalik, ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig, mga ngayupapang lahat ang palalo't mayayabang, ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal, ang narito sa daigdig ay nilikhang mamamatay. Magpupuri kailanman ang tinawag ng may kapal. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng isisilang pa'y ganito ang ihahayag, sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Magpupuri kailanman ang tinawag ng may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipunpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyong kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan.
Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao, may mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin. Magandang araw mga minamahal naming kapatid. Ako po si Father Paul from the Archdiocese of Manila. Narito na naman po tayo para magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Nung ako po ay lumalaki pa, hindi lang po sa aking pong pagkatangkad, kahit rin po sa aking pong size, no? Madalas narinig ko nung bata ako at nakikita ko rin ng ganitong signage. Bawal tumawid, nakamamatay, no? Meron pa nga po yung improvement Bawal tumawid, may namatay na. Pero isa lang ang pinatutungkulan nito. Kahit pa pag nakita natin itong karatulang ito, ito'y paalala ng kahalagahan ng buhay. Pero mga minamahal kong kapatid, marahil ito'y makatotohanan sa ating pagpapahalaga sa buhay na ipinagkaloob, na ingatan daw natin ito. Pero kung atin pong titingnan, para bang ang buhay rin naman ng tao, kung tutuusin, puno ng pagtawid, no? Tumatawid tayo mula sa kadiliman ng gabi patungo sa liwanag ng pagbubukang liwayway. Mula sa tampo papunta sa pagpapatawad. Mula sa sakit at karamdaman patungo sa kagalingan. Mula sa higpit ng pamamaalam hanggang sa hiwaga ng muling pagkikita. Punong-puno ng pagtawid. Marahil ito rin ang sinasabi, mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Pero sa buhay espiritual natin mga minamahal kong kapatid, nagiging makatotohanan rin ang pagtawid na ito. Kasi ito ang simula ng Ebanghelyo, no? Tumawid sila Jesus sa ibayong lawa para makadaupang palad ang mga tao na nag-aantay rin sa Kanya. At kung babalikan ng buhay ni Jesus, ito rin po yung simula, hindi po ba? No? Kasi kung sinunod siguro ni Jesus, yung mga kataga at karatulang bawal tumawid, nakamamatay, nagiging makatotohanan ito. Kasi si Jesus, tinawid niya ang langit patungo sa lupa, mula sa ginhawa sa kalangitan, patungo sa pagpapakasakit kasama sa piling natin. Mula sa pait ng kasalanan hanggang sa lunas ng kapatawaran. Itinuturo sa atin ni Jesus, ang bawat pagtawid ay ganoon na lamang kahalaga. Kaya nga ang sabi, tawirin daw po natin. Mula sa pagkamakasarili lamang nating mga pangangailangan, lingunin natin. Tawirin po natin patungo sa pangangailangan ng ating kapwa. At sa Ebanghelyo, marami rin pong pagtawid ang itinuturo sa atin, no? Binabahagi po sa atin yung iba't ibang mga karakter na ating nakita. Pagtawid mula sa sarili lamang na pagkaunawa hanggang sa ibayong pagtitiwala sa kamay ng Diyos. Isang tapang upang magtiwala, no? At nakita po natin doon, narinig natin ang kwento ni Jairus, no? Siya'y tumawid mula sa tila baga sarili lamang niyang inaasahan patungo sa katotohanang aminin kailangan niya ng tulong. Sabi doon, kilala na siya, marami na siyang napatunayan. Pero sa paanan ni Jesus, para sa paninikluhod niya sa kanyang minamahal, tinawid niya ang tapang mula
sa kanyang pagkamakasarili patungo sa katotohanan ng pangangailangan niya upang ang minamahal niya ay matulungan. Narinig natin sa pagitan ng kwento ring ito yung babaeng dinudugo ng 12 taon, no? Yung tapang bang tawiri ng pagdududa papunta sa pagtitiwala. Kaya nga sabi niya doon, kahit mahawakan ko lamang yung dulo ng kanyang suot, okay na yun. Ganoon kalaki ang pagtitiwala niya, kahit dampi at hamplos lang. At pagkatapos niyang gumaling, bumalik tayo sa storya, no? Sabi doon, nasa pagitan pa lang sila nung nagaganap doon sa babae, mayroon na agad nagsabi, no? Huwag mo nang abalahin pa ang guro, patay na yung bata. Pero ano ang sabi doon? Tinawid ni Jairus yung pagkakataong iyon sa pamamagitan ng tapang na huwag dinggin ang sigaw ng mundo at sumubok mulit-muling tumaya at magtiwala sa kamay ng Diyos. Kaya nga po ang sinasabi doon, dahil sa pagtawid na iyon, mula sa lusak ng pagkahimlay, nakatawid yung kanyang minamahal hanggang sa muling pagtindig dahil may nagtiwala. At kung ating titingnan, di ba ito rin ang paanyaya sa atin, no? Maganda po yung pagkakasalin sa Ingles nung ating unang pagbasa. Ang paalala sa atin sa mga sulat sa Hebreo, no? Focus on Jesus. Sabi nga doon, let us persevere, no? While keeping our eyes fixed on Jesus, no? Consider how He endured such opposition from sinners in order that you may not grow weary and lose heart. No? Sinuong niya yung lahat ng pagdududa kahit mula sa mga makasalanan, no? Para lamang hindi tayo panghinawaan at panghinaan ng ating puso. Kaya nga ang paalala, isip-isipin niyo kung gaano niya tiniis, no? Yung paglabanan, yung mga opinyon ng mga tao, para hindi daw tayo manlupaypay upang hinaan ng loob. Mga minamahal kong kapatid, ang tunay na may pananampalataya, may katapangang magtiwala. Hindi lang sa sukat ng nakikita, kung hindi lalo't higit sa sukat ng pagpapala dahil nagpaubaya. No? Marami pa po tayong tatawirin sa buhay natin. At dali nawa tayo ng ating mga karanasan, no? Papalapit sa Diyos at sa ating kapwa. At sa maraming pagtawid na ito, matutunawa tayong magtiwala. No? Let us focus on Jesus. Because at the end of the day, everything will be all right when we are with Him. Mga minamahal kong kapatid, marami pa pong pagtawid. Nawa, kahit sa mga karanasan na tila baga tayo ay nawawalan ng buhay, panghawakan natin. Ang pagtawid, hindi parating nakamamatay. Lalo't higit, may tapang tayong magtiwala sa Kanya na tinawid ang lahat para tayo'y magkaroon ng walang hanggang buhay. Amen.